5% chlorine bleach to 9 parts water to make 0.5% chlorine solution. Change chlorine solution at the beginning of each day or whenever solution is contaminated or clouded. Prior to woman's transfer to DR, introduce yourself and explain the procedure you will be doing. Ensure that the mother is in her position of choice while in labor and ask the mother if she wishes to eat or drink or both. Communicate with the mother, inform her the progress of her labor, give reassurance and encouragement. So good day, ma'am. I am Kibarshi Panati. I am a student nurse from Pamatasan ng San Pasig and I will be the one-on-one lawyer. So, yan na yung nanay, nagkakaganon ha, baka mamaya tawanan nyo. So, ma'am, kaya nagpupunta po natin kayo sa DR since po di-engage na po si Vicky. And anytime possible po is darating na po sa unit or madi-deliver na po natin. Darating na siya. Before that po, ma'am, gusto ko po Sa na Ano daw? Ano daw? Sabi ng patient, di ba ba kumain din? May sinabi siya eh. I don't know. Like, hindi ka na narinig. You can just mention that during the delivery. Pero dapat birthday person na tayo, huwag na tayong focus. Ito naman, nag-labor na, mapakainin mo pa. Bakit tayo Ma-aspirate ko. Mamaya may kambal. Alam mo ba? Kambal sa isang butas. So, yun na. Comfortable po ba kayo sa information, no? So, ngayon, ma'am, idadali na po namin kayo sa DR. So the patient is already in the DR, preparing for delivery. Check temperature in the DR area. Ideally, it should be at 25 to 28 degrees Celsius and eliminate air draft. Question, paano gagawin nyo? Dapat may thermostat. Di ba? Privilege. Ganyan. Baka sa akin na privilege. Kasi nga di ba, Pero during the delivery, okay pa naman. treatment Kasi sila dun mainit. sa... Pero pag lumabas na si baby, pinapatay na ni assistant. Next is to ask the mother if she is comfortable in the semi-upright position. Ma'am, comfortable po ba kayo sa position niyo, which is that? Nabayan sa akin, hindi. Ensure the mother's privacy. Remove all the jewelry and wash hands thoroughly, observing the WHO 1, 2, 3, 4, 5 procedure. Bakit may 1, 2, 3 na? Kahit hand washing na lang tayo. Remove the jewelry and perform hand hygiene. I'm sorry. Next is to prepare a clear and clean newborn resuscitation area. Check the equipment if clean, functional, and within easy reach. Arrange the materials in a linear sequence. The materials are 2 or 3 stereos, dry linen, bonnet, oxytocin injection, plastic clamp, 2 forceps, scissors, 2 kidney basins in a separate sequence, eye ointment, vitamin K, hepatitis B, and BCG vaccine. Ay, dapat nasa gilid. Kasi mamaya nakaharap mo din si Irish. Resuscitation area na sinasabi niya is the area where Ay, kay Eliza. after nyo mag-lunch kay mami, doon yung ilalagay si baby. Kasi mag-work care kayo doon. So, it is different from this materials yung sinasabi, yung resuscitation area. Doon ilalagay kasi si baby after niya kay mami. Okay? So, kaya iba yung sinasabi niya ng materials. Kaya naghahanap kami ng mga bonnet na So next is to clean the perineum with antiseptic solution. ayan, resuscitation area. So, ibig sabihin, mas madami pa yung dadalhin mo. Oo. Wala dyan yung pang suture eh. Anong step natin?
Iyan na ni Sir ano. O magpapagawa mo natin sa ano. Nang-pitcher ko siya yung pitcher. Grabe mo, pitcher ko. Kubuhos na kayo makikita. Tapos, kunyari may blood, Ubus mo na siya, ganun siya. Pababa. Yan. Then, ay, ganito. Huwag mo nga kasi baka mahulog. Ano ba tayo ni Mampas? Bayan. Okay, ganito yan. Four. Then, sasabay nyo. Then, drop. Drop. Ano na? Isang direction then drop. Pwedeng balik-balik yung mas kasi minsan blood na siya tapos tumatay, kumain na siya. So isa lang ganun, may direction. Okay? Next is to wash hands and put on 2 pairs of sterile gloves aseptically. Edward pala may stand. Sino may dry cloth? Dala kayo may Towel? attach kay baby. Oh, sure. Kasi actually dapat binisasabaw talaga na. Pero nilagay na ano. Ayan na, paheto. Kasi dito ilalagay si baby. Ito na lang mas maganda. Ayan yung isa pang ano. Kunyari naka-duster sila. Parang isa, yun nga iniisip ko, sabi ko, isa lang mag-red na. Kasi kailangan mo na maraming tulog. Wala na, okay na ito. Alam niyo na ba size ng gloves nyo? Tapos nabubuta. May size na. Ganun na yung mother. At the time of delivery, encourage the woman to push as desired. Inhale po tayo. Then, ibibigyan na po natin yung spread natin. Then, ipupush po si baby. And i-exhale po tayo sa water. Inhale, stop, and push. Yang malalim. Tigil and Push. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, may chance yan, diba? Amerika, mama. Celebration. Mami, ere mami. Okay? Kasi G11 na nga. Madali na umirin. Effortless. Apply cranial support and control the sudden delivery of the head. Tapos, ito nila sa minig. Oo, kakapain yan. Oh, sige. Then, Bend. Kapag tatagilid. Tatagilid. shoulder, taas, then, lahin mo na. JD, dyan! JD pa Nataran pa. Di ba, pinakita ko na sa inyo yung external flexion, ay, descent flexion, tapos, internal Tapos, check nyo yung neck kung may cord. Okay, so,
Then, taas, baba. Then, nakaganito ka sa may leeg. Actually, sa leeg, sa baba, tsaka sa may ulo. Kasi masasakal mo yung baby. Then, down. Then, pagbaba niya, saluhin mo gano'n, nakalay, pababa ng konti, di ba? Ano ang rationale, bakit medyo nakababa? Blood from the placenta going to the brain, and then, papatong na natin. Then, drop. Follow the time of the delivery and sex of the baby and inform the mother of outcome. Baby girl, 2:30 p.m. Alam, hindi sinasabay. Hindi, isa lang, at isa na lang. Baby girl out. Lanihim. Wala pa ng oras. For the first 30 seconds, thoroughly dry the baby for at least 30 seconds, starting from the face and head, going down to the trunk and extremities by performing a quick check for breathing. Yeah, I know. 1 to 3 minutes is to remove the wet cloth. Place baby in skin-to-skin contact on the mother's abdomen or chest. Cover the baby with a clean and dry Pag cloth tinapa niya and na the sa head with a ilalim towel. ng paa, hindi nakasuksok talaga. Kaso suffocation, that's all. Excluded the second baby by palpating the abdomen in preparation for giving oxytocin. Okay, so yung uterus ba, kukapain mo ng contraction ba? Ano yan eh? Okay. Here naman. Use wet cloth to wipe the spoiled gloves. Give IM oxytocin within 1 minute of baby's birth. Dispose of wet cloth properly. Kunwari na po. Dapat naka-ready na yung oxytocin na pag ano dapat ikaw naka-ready na yung oxytocin na dapunin mo na Oh my God. Hindi pa siya nakapos. Kaya walang laman. Paano? Palipa. Citra. Oo, pag ganun yung kamay. Hindi siya nakakalitin. Siyempre, yung as in 90 degree. Anong suwatin na tayo ng protractor? At least hindi siya yung halata doon. Akit angle. Remove first set of gloves and decontaminate them properly in 0.5% chlorine for at least 10 Kung minutes. di mo pag nakita ka tayo nag-ginjat ka 90 degree talaga. Remove first set of gloves and decontaminate them properly. Palpate umbilical cord to check for pulsation. Ginaganon, pinapalpate. Oo, kung meron pang pulsation. I-feel mo kung may pulsation. Okay, pag wala na, After pulsation stop, clamp the cord using the umbilical cord clamp 2 cm from the base. Papakailan tayo, meron si Jana. Place the other taas.
pero. Place the other instrument clamp. Question, sino? Sino tatanggol? Kaya nga ipapalpit hanggang mawala ang pulsation eh. Okay, next. Next is to place the other instrument clamp 5 cm from the lead. Cut the cord at least 1 cm away from the cord clamp, not too near. Oo, para ulit na lang silang gagawin. Tapos kailangan yung gagawin nyo sa levy. Then, ano na? Bakit yan? Yan, go! Tapos, Perform the remaining steps of the AMPSL. ay, magla-lunch pa si baby. Hindi pa pala aalis. Hindi pa na-deliver. Wait for strong uterine contraction, then apply controlled cord contraction and counter traction in the uterus, continuing until placenta is being delivered. Massage the uterus until it's full. Malo. Then, pundas push. Up, tapos dahan-dahan na lumalabas. Ang down, side, side. Tapos pag bumaba na ulit, ay ano. Then, support sa pulsos para hindi sumama. Yung uterus na bukol dyan, nalilito ka sa baba nun. Para hindi sama yun. Up, down, side, side. Then, tapos paglabas na yung placenta, andyan na, iniikot siya. Okay, tapos dahan-dahan. Ano sasabihin? Tapos, bago nyo i-drop doon sa Kailangan ba ng baba, tahe? check nyo kung kumakas. Yung placenta din? Kasi Di ba dapat may specific Ah, time? nga 5 pala. minutes. Sa placenta. 5 minutes ba? Basta may specific. Tapos nasaan yung position? Nasa maternal side. Sa maternal side, which is sa left-hand side. Then, huwag nyo sasama yung forceps. Pag ibababa nyo. Yung iba, nilalagay doon sa kasama yung forceps. Ano na lang magtatawin. Then, ano na susunod? Massage the uterus until it is firm. Then inspect the lower vagina and perineum for laceration and repair any laceration or tears as necessary. Malaki yung latch. Kinakain daw ni Kilin Garcia. Nila? Kilin Garcia. Placenta? Ano na yun? Na-manufactured na. Hindi yung diretsong placenta nila. Hindi, merong mga may mga sabon na may placenta. Hindi ganon, ganyan. Kapain nyo yung bola dyan. Di ba meron pang brand ng sabon na placenta yung tato? Oo. Parang nakita ko ata sa S. Ganitong halos kalaki yung uterus ng makakapayo. Ganyan kalaki. Okay, next. Ano na? Clean the mother by flushing the perineum and apply perineal pad, napkin, and gauze. Okay, ikaw na. Sis. Ikaw na. Forceps mo, wala-wala yung forceps. Go. Gasa, sige. Umuwas na pa si Maan. Ay, kunyari. Ano? Kunyari, gasa. Basura na pinampunan. Uy! Ang steril ka na. Mahawakan yung gamit na hinahawakan niya. Mahawakan. Kasi siya Pinawakan niya yung pitche. steril siya. Ito clean gloves lang ha. Pag sumuli ka na. Okay, ano po? Isabay mo yung kamay mo. Hindi mo kayang isabay. Start. Start. Another. Discard. Isa pa ulit. Discard. Okay. Ano na susunod? Check baby's color and breathing. Ensure that the mother is comfortable and the uterus is contracted. Dispose of the placenta in a leak-proof container and slip in a plastic bag. Pag
i-expose mo, aalisin mo yung forceps, ha? Bahala. Kasama itatapon ng forceps. Sasabihin niya. Buti pala yung body niya rin. Ano, feeling ko kasama niya ang kasama ng mag-relate ng body. all the instruments before cleaning. Wala nang nag-sir. Meron kayo sa rep din, meron kayo. Advise the mother to maintain skin-to-skin contact. Baby should be in a prone on mother's chest in between the breast with head turned to the one side. Okay na si mami, nagpapa-breastfeed after mga 5 minutes, pwede nang i-4 years. After 5 years. Dun eh, dun sa bed. Uy, ganito pala pag-carry ng baby. Nakag-gloves, kunyari ha. Ganito yung kamay sa paa. Ganon. Kaya ganyan. Tapos yung ito, sa may tenga, sa may panga, nakahawak, hindi sa leeg ha. Ganito. Baka masakal nyo. Tapos eto, nakaganyan kasi para hindi mahula. Madulas kasi siya. Literally, in the area, madulas si baby. Kaya you have to hold the baby firmly. Dapat hindi doon sa area na masasakal mo siya. Dito sa may pangayon. Ganyan. Maliit lang yung baby, kaya-kaya yung gano'n yung ulo. Tapos ito, nakatraction yung kamay mo sa paa para hindi siya mahulog. Okay? Tapos transfer mo siya doon. Paano yung kamay? Nakalock sa pas. Kaya nga, So after a complete breastfeed, administer eye ointment. isa lang ang ginamit niyang pa. Isa lang, isang kamay lang. Paano mga ilan? Pag ganito? So in 15 to 90 minutes, advise the mother to observe for feeding cues and cite examples of feeding cues. Then, Te, dalawa pa ang yan, di support ba? the mother and Ay, yung instruct her on the Yung proper meron sa gitna. positioning. Ito ko na rin. Ayan, meron ka sa gitna. Eye ointment, vitamin K, Hepa B, and B6. Ay, hindi na. Mag-newborn mo na kasi hindi nila alam yun. Ay, tapos na. Sige, magle-lecture muna bago ito kasi JD. Magle-lecture ni Dr. Clark. JD. So mag-newborn, ano muna tayo, lecture, bago tayo pupunta doon sa